O bakit? Ano yan? Tingnan mo, Oh. isang kumpol ng mga tahong ang bumabalot sa baybayin. Ay, nakakakilabot, Goryo! O ano namang nakakapangilabot dyan ha? Normal lang naman na magkumpulan ang mga taong sa baybayin. Bulag ka ba? O sadyang malabo yung mga mata mo? Ay, tingnan mo maigi ang hulman nila. Oo nga! Parang hugis tao na nagkukumpulan. Ay, Diyos ko, ano ba namang sumpa ito? Paano nagkaroon ng ganitong klaseng kababalaghan sa baryo Laot? Tara na, Turing. Gumagalaw na mga tahong. Delikado ang lugar na ito. Hindi ba sumasa mga tahong na mga ito? Dalihan mo! Ay! Goryo, tulungan mo! Ano na yan? Turing! Isang hapon sa baryo Laot, nagkakagulo ang lahat ng taga-baryo sa natagpuan nilang walang buhay na katawan ng asawa ni Bebang na si Mang Tonyo. Nahintakutan sila sa itsura nito. Bloated na ang katawan at kulay lumot ang balat. Parang matagal na itong nagpalutang-lutang sa dagat at ngayon lang natagpuan ng kapwa nila mangingisda. Nanay, bakit nakahiga si tatay sa buhangin? Asawa ko, anong nangyari sa'yo? Paano ka nagkaganyan? Bumangon ka na riyan. Nandito na kami ng anak mo. Ay, kawawa naman ang mag-ina. Maagang iniwan ni Tonyo. Sinabi mo pa. Sobrang sipag naman kasi nitong asawa niya. Walang tigil kung mangisda sa laot. Ay, huwag ka na magtaka. Eh kung hindi lang dahil sa anak niya may sakit, abay sigurado, hindi magsisigasig yan si Tonyo. Ay, naku, yan kasi ang hirap kapag may lahi ang pamilya mo ng sinto-sinto. Ano ka ba? Kang maingay? Baka marinig ka? Totoo naman ha. Yan kasi si Bebang. Hindi maintindihan kung saan ipinaglihi ang kanyang anak. Ay, Goryo, huwag kang bastos dyan ha. May pinagdaanan na nga noon yung mag-asawang yan. Hindi ko lang maalala kung ano yung punot dulo. Kung hindi ako nagkakamali, dapat dalawa na ang anak nila. Abay, nagtataka nga ako kasi si Tikboy na lang ang kasama niya. Pero hindi ba't mas nakapagtataka ang itsura ng pagkamatay ng asawa niya? Paano kaya siya nagkaganyan, ano? O bamalay ko, wala naman ako sa tabi niya nang nangyari sa kanyang trahedya. Ay, oo nga, no. Ay, huwag na nga yan pakialaman natin. Kung ano man ang pinagdaanan niya, malamang yan ang itinakda sa kanyang kapalaran. Naku, ayan, konti na lang masasamid ka na. Pero tama ka, makiramay na lamang tayo. Oo nga, ayan, iiyak na yan. Okay, tama. Sabi ko eh. Hindi mo man lang ba naisip na masasaktan kami ni Tikboy sa pagkawala mo, Tonyo? Hinaalala mo pa rin ba yung nakaraan? Kaya lagi kang nasa laot. Hindi mo na maibabalik pa ang nakaraan eh. Tapos na yun. Nanay, gising mo na tatay. Maglaro pa kami. Bakit naman kasi hindi ka nakinig sa akin? Alam mo namang may paparating na masamang panahon. Pero sumigi ka pa rin. Hindi ka na naawa sa amin ng anak mo. Ang bata-bata pa niya para mawala ng ama. Tonyo, paano na kami ngayon? Ako, paano na ako? Nanay, kinig ka naman sa akin oh. Paano ko tayo papaliwanag sa anak mo ngayon na, Tonyo? Paano? Nanay, dapat gisingin tatay. Umaga na eh. Tikboy, anak, makinig ka sa akin. Hindi ko na magigising ang tatay mo. Kasi anak, wala na ang tatay mo. Hindi na natin siya makakasama. Patay na siya. Po, di na siya gising? Wala na tatay? Patay na tatay? Anak, iniwan niya na tayo. Hindi na natin siya makakasama pa kahit kailan. Wala ka ng tatay, Tikboy. Wala na.
Iwan mo, Tikboy! Walang naitabing pera si Bebang mula sa palagiang pangingisda nito sa laot. Sa gamot pa lamang kasi ni Tikboy ay ubus na agad ang kita nito. May mabubuting pusong tumulong para agad na maipalibing ang bangkay ng kanyang asawa at sa di kalayo ang lote sa kanilang baybayin. Bukod kasi sa nakakasama sa kalusugan ng nakararami, ang matagal na pagburol sa lumobo nitong katawan ay kinakailangan nilang mapanatiling mapangalagaan ang kultura ng kanilang baryo. Ang mga nangamatay sa lunod ay dapat ihiwalay sa nakasanayang sementeryo. Mas inabala ni Bebang ang sarili para lamang makalimot sa sakit ng pagkamatay ng kanyang asawa. Nanay, ano po ito? Saan po dadalhin? 2 putahe ng lutong ulam. Ilalako natin dyan sa mga kapitbahay natin, anak. Ipapaubos ko to para may pera tayo. Mama, sama ako. Tulong ako tinda. Ha? Baka mapagod ka lang. Maglilibot ako sa buong baryo. Nanay, kaya ko. Sigurado ka? Baka mamaya mapagod ka at magreklamo ka. Di po. Tulong ako, nanay tinda. Ay nako, sige na nga anak. Oh, heto lang mga plastic ha. Yan ang bitbitin mo. Magaan lang yan para hindi ka gaano mapagod. Sige po. Lutong ulam kayo dyan! Bagong luto! Bili na kayo! Uy, Tomas! Bumili ka na ng ulam! Aba, ang aga mong magtawag ng paninda mo ah. Ano bang meron? Pinakbit yan, ginisang hipon at saka sitsarong bulaklak. Aba, mukhang may hugot ka sa mga ulam mong yan ah. Kaya yan ang putahe mo sa ngayon, Turing. Ano? O anong hugot pang pinagsasasabi mo? Loko ka talaga, Tomas. Sa tandang yan ni Turing, may iuhugot pa ba yan sa buhay niya? Oo naman. Subukan mo akong tanungin. Aber, ano ba yon? Si Aling Turing ay parang hipon. Sa lahat ng mga lalaking dumaan sa buhay niya, katawan lang ang pinakikinabangan. Tapon ulo. Para rin kasi siyang pinakbit. Pinak, kalang at hindi binet. Paano kasi sa tuwing nakikipaglabing-labing, para siyang chicharon. Ang ingay-ingay niya kapag kinakain. Loko ka, Tomas. Lait-lait ha. Real talk. Ito mo to. Hoy, kung hindi ka bibili, abay umalis ka na lang sa harapan ko. Nananahimik ako sa pagtitinda, nilalagyan mo ng hugot ang mga putahe ko. Eh kung ikaw kayang hugutin ko, ha? Naku, malabo na yan. Lantang gulay na yan. Hindi na makakabuhay ng katasyan. Isa ka pa, Goryo. Oh, Ay, nako, bumili na nga lang kayo. Puro kayo kalokohan. pwede naman pero depende sa lasa ng paninda mo. Ang tanong, masarap ba yan? Abay, oo naman. Bakit hindi mo tikman bago ka magreklamo? Ilang beses ka nang bumibili kay Turing. Hindi mo pa rin kabisadong lasa? Oo nga, ilang beses ano? na. Oh, kaya nga ilang beses na. Hindi mo pa rin alam kung masarap o hindi. Hoy, tinatanong kita, bakit pa ubo-ubo ka lang dyan? Oo, masarap naman. Ikaw umayos ka. Ilang beses ka nang nakakautang sa akin, hindi mo pa binabayaran. Marami na yon. Nako naman, ulam lang eh. Napunta Magandang araw po sa inyo. May tinda po akong lutong ulam. Baka lang po gusto ninyo. Ano bang ulam ang tinda mo? Gatang tulingan po at saka hipon. Ay, yan tulingan. Bibiling ko. Tamutog si Tomas. Kanina pa ako naririto sa harapan eh. Sa iba pa bibili. Eh ano bang pakialam mo? Eh tulingan ang gustong ulam ni Tomas. Eh susubukan lang naman muna yung luto ni Bebang. Hindi pa ba halatang hindi ko type ang ulam mo sa ngayon? Nilait ko na nga eh. Sa tingin mo,
Bibili pa ako sa'yo? Tingnan mo, Kakainis nagtaray talaga. Ang dami-dami mo pag sinabi, hindi naman bibili. Ikaw kasi. Ay, ala, Bebang, ipagbalot mo na ako agad. Sige, anak, akin na yung pambalot. Opo, nanay. Bakit naman isinama mo pa yung anak mo? Mapapagod lang yan. Hindi, kaya naman, Tikboy. Nako, Bebang, may sakit na nga yung anak mo. Dinadamay mo pa dyan sa paglalako mo. Wala rin no kasing kasama sa bahay. Kaya isinama ko na po. Ang sabihin mo, paawa sa mga tao para naman mabili ang paninda mo. Hoy, anong binubulong-bulong mo dyan? Ang lakas kaya? Wala. Ang sabi ko, kumain na kayo. Ng ano? Tumas, eto ng ulam. Salamat. Tara na sa bahay, pare. Tikman natin. Aba, hindi ko tatanggihan yan. Pasensya na po, Aling Turing, kung sa akin po bumili si Tomas. Walang kaso yon. Madami pa naman akong suki dyan. Oh, mga kapitbahay, lutong ulam kayo riyan. Bili na kayo. Nanay, bakit ikot mata babae? Pangit niya. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Masama yan. Tawad po. Hala, magsilayas na nga kayo. Huwag niyong harangan ang paninda ko, hoy! Ano ba? Mas nga kayo dyan! Nanay. Tara na. Pasensya na sa abala, Aling Turing. Pasensya ka na, anak, ha? Pati tuloy ikaw nahihirapan sa sitwasyon natin. Ayos lang, Tikboy. Basta tulong, nanay. Kung buhay pa sana si Barbara, siguro kasama rin namin siyang naglalako. Kung bakit kasi parehas kayong maagang nawala sa amin, hindi ko tuloy maiwasang malungkot. Maaga niyang napatulog si Tikboy sa kanilang kwarto at naisipan ni Bebang na maglakad-lakad sa tabi ng dagat. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni ay napagawi siya sa parte ng baybaying kadalasan nilang tambayan noon ng kanyang asawa. Umupo siya sa tipak na malaking bato. Dagli siyang yumuko at bumalik sa mga alaala ng kanyang asawa. Tonyo, asawa ko, kumusta ka na? Ayos ka lang ba dyan sa kinalalagyan mo? Nagtatampo ako sa'yo. Bakit ba napakaaga mo kaming iniwan? Si Barbara ba? Kasama mo na? Alam mo ba, labis nang nangungulila sa'yo si Tikboy. Lagi niyang niyayakap ang mga iniwan mong damit. Inilalagay niya ito sa kanyang uluhan bago siya matulog. Maging yung mga kagamitan mo sa pangingisda, lagi niyang inaayos at inililigpit. Hindi man nagsasalita sa akin ang anak mo pero alam kong nalulungkot siya sa pagkawala mo, Tonyo. Bebang, alagaan mong maigi si Tikboy. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Tonyo, asawa ko. Ikaw ba talaga yan? Pangalagaan mo ang kaisa-isang alaalang meron ako para sa'yo. Ang kwintas ko ay katumbas ng buhay ko. Proteksyon mo ito sa lahat ng maaaring mananakit sa'yo. Huwag na huwag mo itong iwawala. Hindi ko yan kailangan. Tonyo, ikaw mismo ang kailangan ko. Kung magagawa mong bumalik sa akin, gawin mo. Labis na akong nangungulila sa'yo, Tonyo. Patawad. Mahal na mahal kita. Bebang. Teka, sandali lang. Bumalik ka rito. Tonyo, asawa ko. Tonyo! Tonyo! Isa lamang palang panaginip. Ang akala ko talaga, binalikan niya na ako. Asawa ko. Ano bang kailangan kong gawin? Hirap na ako. Saan kamay ng Diyos kami kukuha ng aming mga pangangailangan?
Kung sino mang nakakarinig sa akin, tulungan mo naman ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kahit ano ibibigay ko, maiahon ko lang ang buhay naming mag-ina. Tonyo, naririnig mo ba ako? Tulungan mo naman kaming mag-ina mo. Pangako, pakiingatan ko ang kwintas nito. Ito ang magsisilbing proteksyon ko mula sa iyo. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, may narinig siyang kaluskos sa hindi kalayuan. Ano yun? May tao ba akong kasama? Bakit parang may anino akong nakikita sa hindi kalayuan? Sa pangpang na yun, parang may nakikita akong kakaiba. Sandali nga, sisipatin ko. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa pangpang na yun at ang aninong kanyang nakita ay bigla ring nawala. Biglang nawala yung anino. Saan yun napunta? Teka, tama ba itong ginagawa ko? Baka kung mapahamak ako dahil sa pag-uusyoso ko. Psst! Psst! Kanina anino. Ngayon naman, parang may sumusutsut sa akin. Bebang. Bebang. Parang galing ang boses sa isang lalaki. Bilugan at nakatatakot. Doon kaya ito nagmumula sa aninong naaninag ko kanina. Diyos ko, kung ano man itong naririnig ko, sana isa lamang itong kuni-kuni. Ayokong makakita ng kahit na anong nilalang. Baka isa itong aswang. Aswang sa dagat. Minsan nang may nawala sa pamilya ko. At may anak akong naghihintay sa akin. Hindi ako pwedeng mapahamak. Halika, Bebang. Lumapit ka. Naakit ako sa boses na yun. Hindi ko matanggihan ang pagtawag niya. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako tinatawag? Biglang humampas ang malakas na alon sa kalagitnaan ng kanyang paglapit sa karagatan. Oh, Diyos ko! Inihila ako ng alon papagitna. Teka, sandali lang. Baka malunod ako. Rico! Ang mga paa ko. Nakatabak ata ako ng bato. Parang malalim ang sugat ko sa paa ko. Teka, malalim nitong kinatatayuan ko. Gabaywang ko ng tubig. Nakakatakot ang ampas ng alon. Teka, sandali. Teka, ano itong mga nakakabit sa mga bato? Mga tahong? Nagulantang si Bebang sa kanyang nakita. Maraming nagkalat na mga tahong at kumpol-kumpol sa bahaging yun ng pangpang. Halatang wala pang ni isa man sa kanyang mga kababaryong mangingisda. Ang nagagawi roon, dumampot siya ng isang piraso. Napakatataba ng mga ito at makikinis ang mga shell, mga presko at malalaman. Nang masigurado na magagandang klase ang mga tahong na yun, ay hindi na siya nagdalawang isip pang manguha ng marami. Palibhas ay nakaduster lamang siya, kaya ito ang ginamit niyang lalagyan ng mga ito.
Namanhid na ang sugat niya sa paa na natamo niya kanina lamang dahil sa sobrang kaligayahan niya. Iniinda niya nga ito kanina. Ang mga tahong na kanyang naiuwi ay siyang ilalako niya kinaumagahan. Samantala, si Turing naman ay ganadong nagtitinda ng kanyang mga putahe sa harap ng kanyang tindahan. Mga suki, heto na ang ulam ninyong paborito. Mainit pa't masarap ito. Bili na kayo. Ano nga sabi dyan Dalian mo na, Tomas! Baka mabusan tayo! Walang hiya ka talaga. Ang ingay-ingay mo. Nakita mo nang andyan si Turing. Hoy! Bili na kayo ng paninda ko. Bagong luto ito. Kinilaw na isda. Mamaya na. Babalikan ka na lang namin. Ako siguro wag na. May ulam na ako. Paano ka magkakaulam? Sa akin ka lang naman laging bumibili. Sige na, bumili na kayo. Masasarap pa to. Turing, ang ibig sabihin ni paring Tomas, sa bahay ko na siya kakain. Mamaya, kakain rin siya ng luto mo. Oo nga. Ikaw kasi. Wag mo na siya intindihin. Bilisan na natin, tara na. Ay na. Hihiwagaan na talaga ako sa kinikilos ng dalawang ito Parang hindi normal. Bebang, ipagbalit mo nga ako ng isa pa, Bebang. Opo, sandali lang po. Sa akin daw po, dalawa, sabi ni nanay. Sa akin din isa nito. Great. Mukhang dinumog kanina si Bebang. Baka naubusan na tayo. Agad-agad? Ang bilis naman makarating sa ibang balita. Aba, huwag ka nang magtaka. Masarap yung lasa ng tahong Bebang! Bebang! Goryo, kayo pala. Meron ka pa bang luto mong ginataang tahong? Meron pa naman. Pang isang tao na lang ito. Aba, ibalot mo na habang kami na lang ang naririto. Huwag kayong mag-alala. Di ba kanina nagbiling kayo na ipagtabi kayo ng isa? Kaya eto, may itinago ako. Aba, akin na. Para mamayang gabi, may ulam ko na. Ang daya mo naman. Yung binili kong kakainin natin sa bahay. Ang bilis mo naman magtampo. Di doon ka rin sa bahay ko kumain. Kayo talaga? Pinag-aawayan niyo talaga yan? Hindi naman. Ganyan lang talaga kami. Pag masarap ang ulam, pinag-aawayan. Paano? Uuwi na ako sa amin. Ubus na rin kasi ang paninda ko. Sige na, bukas ulit. Kapag may luto kang tahong Oo pa. Tara na, kainin na natin to. Dali! Nakakatuwa naman. Napaubos ko agad yung luto ko. Hindi na ako inabot ng tanghalian. Mamayang gabi, dadagdagan ko pang makukuha ko. Matumal ang benta ni Turing sa kanyang paninda, kaya naisipan niyang makiosyoso sa ibang tao. Nagtakip siya ng balabal sa kanyang uluhan para lang maitago ang kanyang muka. Ayaw niyang makakuha ng atensyon ng iba. Papalapit niya siya sa tahanan ni Bebang at napansin niyang nagkakagulo ang kanyang mga kapitbahay. Kitang-kita pa nga niya mismo ang dalawang suki niyang si Goryo at si Tomas sa unahan pa mismo ng pila. Dahan-dahan siyang lumapit sa kumpulan ng mga tao. Nakita niya mga mata ng iba na sabik sa lutong ulam ni Bebang. Lumabas si Bebang, dala-dala ang isang mainit na kaldero ng lutong ulam. Pagkalapag pa lamang nito sa lamesa, ay nagkandahabaan na ang kanilang mga liig. Pagbukas ng takip ay naamoy nila ang nakakagutom na amoy ng sinabawang tahong. Maging siya'y natakam sa napakasarap nitong usok. Ay, kaya pala wala nang namimili sa akin dahil dito na kay Bebang. Ilan po sa inyo, Tomas? Bigyan mo ako ng 2 para may ulam pa ako sa gabi. Dagdagan mo ng sabaw Oo, ang daming nakapila. Huwag mo nang humirit ang dagdag. Ikaw naman. Huwag kayong mag-alala. Lahat kayo may dagdag. Nagpasobra ako ng niluto ko. Oh, yun naman pala Nanay,
Ako na po hugas plato. Naku anak, huwag na. Ako na lang mamaya ha. Umupo ka na lang dyan. Sige na, kaya na ni nanay. Mukhang may kung anong meron sa ulam ni Bebang. Sigurado ako may inilagay siyang pampalasa na nakakagayuma sa mga tao. Hindi pwedeng ganito. Kailangan bumalik sa akin ang mga dating suki ko. Bebang, ako naman. Anong kaguluhan nito? Bakit ba nagkukumpulan kayo dyan sa mga luto na yan ni Bebang? Ito rin, ikaw pala. O, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't may paninda ka rin sa inyo? Kuwan. Nagtataka lang naman ako kung anong pinagkakaguluhan nyo rito. Chismosa ka talaga, Marites. Ngayong alam mo na, naluto ni Bebang ang pinupuntahan namin dito. Ano naman sa'yo ngayon? Nag-aalala lang naman ako sa inyo. O hindi ba kayo nagtataka kung bakit kayo nagkakagulo dyan sa luto ni Bebang? Alam mo kung bakit? Oh, Makinig kang maigi. Dibdibin mo ang sasabihin ko kung bakit kami nandito. Bukod kasi sa masarap ang luto niya sa mga lutong ulam niya, gustong gusto namin yung tahong niya na masarap. Malinis, malinamnam, malaman at fresh na fresh. Oy, bakit? Tahong lang bang dahilan kaya pabalik-balik kayo rito? Oo, kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na rin ng sarili mong mapagkukunan ng malaman, presko, at masarap na tahong para hindi mo na atupagin ang tahong ni Bebang. Pwe! Hindi ako kagaya kay Bebang Kung tahong ang paninda niya, syempre iba sa akin. Hindi ko ugaling manggaya sa iba. Lasa ng panlaban namin sa isa't isa, mas masarap ang lasa sa akin. Kaso, mas masarap ang kay Bebang. Kaya pagpasensyahan mo kung mas gusto namin yung bumili sa kanya. Mga kababaryo, nakikiusap ako sa inyo. Hindi nyo naman kailangang paghambingin ang mga luto namin ni Aling Turing. Pare-parehas lang naman ho kami. Yamang dagat po ang mga niluluto. Narinig mo mismo yan kay Bebang ha. Kaya Turing, kalma. Ay, kalmado naman ako. Kung ganon. Anong pinagpuputok ng butsi mo, ha, Turing? Alisin mo na yung inggit dyan sa katawan mo at tigilan mo ng pakikialam sa gusto ng mga tao. Mga kapitbahay, huwag niyong iintindihin niyang si Turing. Yung mga bibili pa kay Bebang, ituloy niyo lang yan. Diyan na nga kayo. Nasisira lang ang araw ko sa inyo. Tara na, sasama na kami sa'yo para mawala yung pagtatampo mo. Bibili na rin kami ng ulam mong na pwede nang kainin. Ako rin. Bentahan mo ko, Bebang. Marami pa kami ritong bibili. Opo, saglit lang po. Ako rin. Isa rin. Sige po. Pati ako nagtataka. Tatlo po sa akin. Saan at paano nagkaroon ng ganong karaming tahong sa baybayin yun? Mamayang gabi, babalik ako para malaman ang totoo. Bumalik muli si Bebang sa lugar kung saan niya nakuha ang kanyang mga tahong. Gabi na ng mga oras na yun. Alam niya kasing maraming mapag-usyosong mga tao sa kanilang lugar. Ibinili na lamang ni Bebang si Tikboy sa kapitbahay habang ito ay natutulog. Natatakot kasi siyang madamay ang anak oras na magkaroon ng problema. Ang kabilugan ng buwan ang nagsilbing niyang liwanag. Malalakas ang hampas ng mga alon na sumasalubong sa kanyang mga binti. Tulad pa rin ng dati, mabato at malalim ang lugar na iyon. Sa bungad pa lang ay napansin niya ng may kakaiba. Mas lalong dumami at makapal na ang kumpol ng mga tahong, lalo na sa parte ng kanyang dadaanan. Dahan-dahan niyang nilusong ang dagat. Kamangha-mangha ang mga tahong, lalo silang dumami at lumaki. Nakakatuwa. Kukuha ako ulit para sa mga paninda ko. Psst! Psst! Ayun na naman ang boses na tumatawag sa akin nung nakaraan. Sino yan?
Bakit hindi ka magpakita sa akin? Bebang! Paglingon niya sa kanyang tagiliran ay may nakita siyang anino na papalapit sa kanyang kinatatayuan. May kung anong papalapit sa akin. Maitim at punong-puno ng lumot ang kanyang katawan. Natakot si Bebang sa kanyang nakikita. Taglay ng nilalang na ito ang malaking bulas ng katawan, malalaking mga hita at braso, at may mamula-mulang mga mata, at ang mga kamay ay parang sa palaka. Huwag kang lalapit sa akin. Huwag mo akong sasaktan. Talagang masasaktan ka. Oras na hindi ka sumunod sa lahat ng ipagagawa ko. Sino ka para sundin ko? Hindi ako nakikipagkasundo sa isang nilalang na tulad mo. Isang ulik ba na hindi ko malaman kung aswang ba o lamang dagat na tinubuan ng lumot sa katawan? Nakakatawa talaga ang mga tao. Kahit sa ganitong pagkakataon, natatakot na kayo. Nagagawa niyo pa talagang manlait ng mga katulad namin. Eh di inamin mo na rin. Isa kang halimaw. Umalis ka rito. Hindi kita kailangan. Walang utang na loob! Ang liig ko. Bibitawan mo. Sasakal ako. Nananabi ka na bang sumunod sa mga mahal mo sa buhay? Naiangit niya ako. Ang lakas na. Tawan mo ako. Matapos kita tulungan, ganito pa ang igaganti mo sa akin! Ibaba mo ako. Makikinig ako sa lahat na sasabihin mo. Makiusap. Nahihirapan na akong huminga. Napakababaw niya talaga mo. Masyado kayong mahihina! Ano bang sinasabi mong tulong? Kahit kailan, hindi ako humingi ng tulong sa'yo. Nakikita mo ba lahat ng nasa paligid mo? Sa tingin mo, kanino galing ang mga ito? Sa kalikasan, dahil ang mga yan ay likha ng may kapal. Nagpapatawa ka na naman! Tumingin ka sa mga mata ko. Alalahanin mo ang unang araw na nagtungo ka rito at nagsusumamo ka ng tulong mula sa karagatan. Kung ganun, ikaw ang nagdala ng lahat ng ito sa pangpang. Ganun nga. Matapos kong ibigay ang tulong na ninanais mo, hindi ba dapat tumbasan mo ng kahit ano ang biyayang natatamasa mo sa ngayon? Teka, ano bang kapalit ng mga tahong na nakuha ko noon? Diyos ko, huwag ako. May anak akong umaasa sa akin. Sa susunod na kabilugan ng buwan, isang alay ang dapat dumaloy sa dagat. Isang bagay na magpapanatili ng balanse ng kalikasan. Anong klaseng alay bang tinutukoy mo? Diyos ko, kinakabahan ako sa sinasabi niya. Isang buhay ng taong nakatikim mismo ng aking mga tahong. Hindi ko kayang gawin yun. Sa dami na ng mga napakain mo, sa tingin mo, hinding-hindi mangyayari yun? Hindi ko akalain na may kapalit pala ang mga tahong na nakuha ko. Sa ayaw mo man o sa gusto, yun ang realidad. At ipaaalala ko lang din sa'yo, nung gabing nakiusap ka, sinabi mong ibibigay mo ang lahat kapalit ng tinatamasa ninyo ngayon. Oo, pero hindi sa ganung paraan. At isa pa, wala akong kakayahang ihatid sila mismo rito sa pangpang. Paano ko magagawa ang sinasabi mo?
ang mga tao na nakakain ng iyong mga lutong tahong ang kusang darating dito para siya'y maging alay. Diyos ko! Wala kang ibang gagawin, kundi ang ipagpatuloy mo lang ang pagpapakain sa mga tao, habang ang karagatan naman ay makikinabang sa mga buhay na handog mo. Hindi! Ipapahamak ko ang buong baryo! Pag-isipan mong mabuti, Bebang. Kung nais mong magpatuloy ang biyayang tinatamasa mo. Ano itong nagawa ko? Anong sunod na mangyayari sa amin kung hindi ko gagawin ang gusto niya? Siya pala ang asawa ng huli kong nabiktima. Mabuti na lang, natandaan ko pa ang itsura noon. Sa isang iglap, nawala ang nilalang sa tabi ng dagat. Naiwan si Bebang natulala. May takot sa mga mata na tila isang bangungot ang gumagapang sa kanyang isipan. Nag-aalala siya sa kanyang nagawa. Pagsisihan niya man ay huli na ang lahat. Hindi muna siya nanguha ng mga tahong ng gabing yun. Susubukan niyang mapigilan ang nagawa niyang pagkakamali. Magbabaka sakali siyang hindi mangyari ang pag-aalay ng buhay katulad ng sinabi ng nilalang na yon sa kabilugan ng buwan. Pero taliwas ito sa kanyang inaasahan. Dahil kinaumagahan, dinumog pa rin siya ng kanyang mga suki. Bebang! Bebang, nasa ka na ba? Oh, ano nangyari? Bakit tanghali na wala pa rin ang paninda ni Bebang? Di ko nga alam. Hindi pa naman ako nagluto ngayon kasi mas gusto nga nung kaasawa ko yung tahong na niluto niya. Naku, ang dami na nila sa pintuan namin. Paano ko ba sila ipagtatabuyan? Nanay, ingay labas. Huwag kang maingay. Dito ka lang ha. Huwag kang tatayo. Nanay, away-away sila. Wala tayo tinda. Hindi na muna anak. Pagod si nanay Pahinga na lang muna tayo. Bebang! Bebang, ang mga suki mo nag-aantay na sa labas! Bebang! Nay, sabi mo, pagod ka para alis sila. Ha? Baka hindi sila makinig kay nanay Kinig sila basta sabi mo. Sige na nga. Ay nako! Nainip na kami rito, Bibang! Labasin mo na kami rito! Magtinda ka na! Ano? Magtitinda ka o hindi? Mga suki! Ano? Asan ang gulay mo? Asan ang tao? Bibili kami! Ano? Oh, hayan na si Bebang. Teka, wala ka namang dalang kaldero. Pasensya na kayo Hindi ako magtitinda ngayon. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Hindi ko kinayang magluto. Ha? Ay, naku naman. Bakit di mo lang sinabi? Kanina pa kami rito. Pasensya na po talaga. Hindi po kasi ako makakilos ng maayos. Tara na nga. Ay, naku, umuwi ba tayo? Sayang ang oras natin. Sayang. Kanina pa tayo. Ay, taka pa naman sa tahong ni Bebang. Ay, sige na. Goryo, mauna na kami sa inyo. Balik na lang tayo bukas. Hayaan na lang muna natin siyang makapagpahinga. Kawawa naman Salamat, Goryo. Aba, sa pagbalik namin, dagdagan mo ang paninda mo ha. Kung hindi, marami kaming magagalit sa'yo. Ha? Pero mahirap na ang taong ngayon Kaya wala akong mailuto. Kailangan ko magdahilan. Baka mapahamak mang lalo ang mga kababari ko. Yun lang ba? Ay, hayaan mo sasabihin ko sa mga kapwa ko mangingisda na maghanap sa dagat. Ha? Naku, wag na. Hayaan na lang ninyo. Di kung wala. Para naman hindi tayo manawa agad sa paninda ko. Isa pa, baka hindi pa panahon ng taho ngayon. Hindi ba, ang alam ko, buong taon naman nagkakaroon nun. Basta maganda ang timpla ng dagat.
Kung sakali lang naman, ibang lutong ulam na lang ibenta mo. Sige, susubukin ko. Pero mas gusto talaga namin yung tahong ng ulam Malinamnam Titingnan ko kung anong magagawa ko. Sa ngayon talaga, magpapahinga na muna ako. O sige, pagtsatsagaan na lang muna namin yung lutong ulam ni Toring. Kung tutuusin, hindi lang naman yung nilalang na yun ang inaalala ko. Maging si Aling Turing, napag-iinitan na ako. Ay, Diyos ko, patawad. Humiling lang naman ako na magkaroon kaming kabuhayan na mag-ina. At hindi ko ginustong mapahamak ang mga tao. Nagkaroon ng mas mahabang oras si Bebang na maalagaan ang kanyang anak na si Tikboy. Noong nabubuhay pa kasi ang kanyang asawa, si Tonyo ang kadalasang tumitingin rito. Palibhasa ay malapit ang bata sa kanyang ama. Kaya mas abala si Bebang sa mga gawaing bahay kaysa sa pagtingin sa bata. Isang hapon, nang matapos niyang kanyang mga gawain, hinanap niyang kanyang bunso at may napansin siyang kakaibang ginagawa ni Tikboy sa labas ng kanilang bahay. Nakaupo ito roon sa bangko na madalas niyang tambayan kahit noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Nakaharap ito sa kanyang tabi at nagsasalitang mag-isa. Sinubukan niya itong tawagin pero hindi ito lumingon sa kanya. Tikboy! Anak! Halika na rito! Hapon na. Pumasok na tayo sa bahay. Ano bang ginagawa ng batang ito rito sa labas? Ni hindi man lang niya naririnig ang pagtawag ko. At daya mo. Malamig ng simoy ng hangin Ngayon ka lang balik? Saan ka galing? Namiss kita. Sabi mo, lagi ka punta dito sa aming tatay. Hindi mo tupad pangako mo? Si Tikboy, may kausap siya. Pero wala naman ako nakikita. Tatay? Oh, wala na tatay. Iwan niya na ako. Kami na lang nanay. Bakit ko binabanggit si Tonyo? Hindi kaya nakakausap niya ang asawa ko? Hindi maaari. Ang ina ko, baka kung lumala ang kanyang sakit. Hindi pwede. Sama ako, tatay. Ako anak niya, di ikaw. Ayoko. Di ko payag. Tikboy? Anak, bakit ka umiiyak? Anong nangyayari sa'yo? Away niya ako, nanay. Sama niya raw tatay. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Sinong kasama ni tatay? Sino ba kasing kausap mo? Siya yung kaibigan Tikboy. Sama niya daw tatay. Anak, wala naman akong nakikita eh. Wala namang umaaway sa'yo. Tahan na, ha? Paalis na bata, nanay. Kasama niya tatay. Tikboy, tama na yan, ha? Makakasama sa iyong ma-stress. Huminahon ka na, anak. Di nanay, di tatay. Diyos ko, ano ba nangyayari sa anak ko? Bakit siya nag-i-hysteria? Kung ano ba nalilalang ka? Tumayo ka sa anak ko. Tubayan mo kami. Huwag mo siyang tuluhin. Tikboy, anak. Bakit yung ka pa nagkakaganito? Ayokong na-stress ka eh. Kung kailan naman iniiwasan ako yan. Saka pa ito nangyayari. Okay na. Anak, tama na ha? Tama na. Boy, tama na. Pakiusap. Tama na. Lalong naguguluhan si Bebang sa mga nangyayari. Binibiro siya ng tadhana. Kapag ganitong naghihisterya ang kanyang anak, nangangahulugan lang itong kailangan na naman niya ng pera. Ibang epekto kay Tikboy ng stress. Kaya hanggat maaari, ayaw niyang umiiyak ito.
Gabi na nang napatahan niya ang bata at napatulog sa kanilang higaan, maging siya'y nakaidlip. Ilang sandali pa ay kinapa niya ang tabi ng kanyang higaan. Naramdaman niyang wala sa tabi niya si Tikboy. Napabalikwas siya ng bangon at sinimulang hanapin ang anak. Kabadong umalis ng bahay si Bebang. Ito ang kauna-unahang pagkakataong lumabas ng kanilang bahay ang anak ng mag-isa. Sa edad nitong 10 taong gulang at may karamdaman, sigurado siyang hindi nito kabisado ang buong baryo. Patakbo niyang nilibot ang paligid habang tinatawag ang bata. Nagtatanong sa mga taong nasasalubong pero wala daw silang nakita. Wala siyang alam kung saan niya maaaring matagpuan si Tikboy. Tikboy! Tikboy, anak! Saan ka na ba nagpunta? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Bebang! Goryo! Nakita mo na ba ang anak mo? Nilibot ko na halos ang buong bayan pero hindi pa rin. Ano ba kasing nangyari at lumabas? Kaninang hapon kasi, na-stress siya tapos nag-hysteria siya. Pagkatapos, pagising ko, wala na siya sa higaan namin. Alam mo namang sensitibo ang anak mo eh. Bakit mo hinayaang ma-stress? Sa tingin mo ba ginusto kong mangyari yun? Nagtataka lang kasi ako. Ano ang naging dahilan ng bata para magkaganon? Pasensya na sa abala. Kung pinuntahan mo ako para sermonan, hindi nakakatulong. Maaari mo na akong iwan. Ako na lang ang maghahanap sa anak ko. Ito naman nagtatampo naman kaagad. Sige na. Tingin pa rin kami sa ibang lugar habang dito ka naman sa dalampasigan, ha? Sana ba kita hanapin, Tikboy? Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Saan ka na ba nagpunta? Tikboy! Tikboy! Hindi napansin ni Bebang na nakarating na pala siya sa baybayin, kung saan matatagpuan ang mga tahong na kanyang paninda. Kabilugan na nga ng buwan noon. At ito ang pinakakinakatakutan niyang panahon. Naalala niya bigla ang sinabi ng nilalang. Kusang magtutungo ang mga taong nakakain ng kanyang tahong sa lugar na yun. Bigla siyang kinabahan. Ano kaya kung anak niya na ang tinatawag ng alon? Nagulat siya sa kanyang nakita. Ang kanyang anak na si Tikboy. Unti-unting naglalakad papunta sa kalagitnaan ng dagat. Nasa bewang na nito ang lebel ng tubig sa kanyang katawan. At parang wala ito sa sariling nagpapatianod sa hampas ng dagat. Napasigaw siya ng malakas at agad na lumusong sa tubig. Tikboy! Anak! Ang karagatan sa iyo'y nahahayag. Halika na. Huwag ka nang mag-alinlangan sa aking tawag. Tatay, sama na ako. Huwag mo ko iwan. Oh, Diyos ko! Ang anak ko! Pupunta na siya sa gitna ng dagat! Tikboy! Tikboy! Naririnig mo ba ang tawag ng laot? Huwag kang tumanggi. Sumama ka sa indayog ng alon. Hindi ito maaari. Ang anak ko magiging kapalit kung hindi ako susunod sa kanya. Liwanag ng buwan! Suksi sa pagdiriwang! Ang dugo'y dadaloy! Kami nakaabang! Tikboy! Tikboy! Makinig ka sa akin! Nandito na si nanay! Papalapit na ako riyan, anak! Halika at lumapit! Sa tubig magtungo! Ang dagat ay gutom! Salamang taglay mo! Tatay!
Sasama ako! Tikboy! Tikboy! Gumising ka! Wala rito si tatay. Hindi ka pwedeng umalis. Anak! Hindi ka maaaring tumanggi sa akin! Pagkat ang katawan mo ay okay! Patawad anak kung masasaktan kita. Pero ito lang ang tanging paraan para magising ka. Tikboy! Anak! Anak, tumingin ka sa mga mata ko. Ako ito si nanay. Ako ang pakinggan mo, wag ang dagat. Tikboy, pakiusap, gumising ka! Anak! Oh, Diyos ko, salamat po, salamat. Nay, mas masanang anak ko. Oh, ang alon! Anak! Anak, kumapit ka sa akin! Anak! Anak! Talagang gumagawa siya ng paraan para makuha ang buhay ng tao. Anak, kumilos ka. Kailangan nating makarating sa Pangpang. Bilisan mo. Higupin ng buhayin ang iyong mga paa. Hindi ka maaaring tumanggi sa sigaw ng tadhana! Huwag kang bibitaw, Tikboy. Lumalakas ang alon. Nanay, masakit na pa ako! Hindi ako papayag na tuluyan kanyang makuha. Hindi ka maaaring maging alay. Huwag kang anak ko! Nanay, nakaaw na tayo! Anak, ano ba nangyari sa'yo? Paano ka nakapunta rito? Nanay, may tumawag sa akin. Si tatay raw. Maaasama ako kapag sumunod ako. Tikboy, sa uli-uli, kahit anong pagtawag ang marinig mo, huwag kang makikinig. Sa akin ka lagi pupunta. Ayoko nang maulit ang pangyayaring ito. Nang mga oras na yun, ay bigla ring huminto ang alon sa dagat. Talagang nagangalit ito sa galit kanina, lalo't wala itong nakuhang tao. Ngayong kabilugan ng buwan, hindi niya inaasahang ganitong magiging kapalit sa pagtanggi ni Bebang sa kagustuhan niya. Hindi na pwedeng maulit ito. Ayokong mawala sa akin ang anak ko. Sa hindi kalayuan, nagpakitang muli sa kanya ang nilalang. Naghayag ito sa kanyang isipan ng isang paalala. Magsilbing babala sana sa iyo ang nangyaring ito. Kung hindi ka susunod sa lahat ng gusto ko, ang anak mo ang siyang magiging biktima. Kinakailangan ko pa palang gumamit ng pain. Mapasunod ka lang. Huwag mong hintaying mahal mo sa buhay ang maging kapalit sa katigasan ng iyong ulo. Nag-iwan ng kaba at takot kay Bebang ang nangyaring kababalaghan na yun kay Tikboy. Wala na siyang magagawa. Mapipilitan siyang muling magtinda ng mga tahong kahit na ayaw niya. Mula sa lugar na pinagkukunan niya ng tahong ay dahan-dahang hinila ni Bebang ang isang sakong puno ng tahong. Sa hindi kalayuan, natanaw ito ni Turing. Para makaiwas na makita siya nito, ay bigla itong nagtago sa likod ng malaking puno. Sa kanyang kuryosidad, napatingin si Turing sa marka ng buhangin na dinaanan ni Bebang. Nagtaka siya. Bakit sa ganoong oras na alanganin kumukuha si Bebang ng kanyang ititinda? Nang masiguro nito na nakalayo na ito, ay binalikan nito ang mga marka sa buhangin kung saan nga ba nanggaling si Bebang. Kabilugan noon ng buwan, kaya kitang-kita niya sa gabi ang liwanag ng karagatan. Sa kanyang paglalakad, nakapagtatakang nakita niya rin ang lugar na yun nang wala sa sarili niya si Tomas.
Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan, oh! Pakinggan mo ang aking sigaw! Sa dilaw na buwan! Naku, lasing na naman si Tomas. Dito pa talaga sa tabi ng dagat kumakanta. Ang iyong ganda! Hoy! Ay! Ay! Pumayos ako! Sira ulong to. Ginawa mo pa akong syokoy. Hindi ba pwedeng sirena naman? Ay! Ay! Matandak butanding! Pwede ba? Puisit ka talaga, no? Ginawa mo pa akong balyena? Bagay naman sa'yo eh. Saan ka ba pupunta, ha? Ay. Dito ka pa talaga sa dalampasigan nagsasayang mag-isa. Diyan lang sa tabi-tabi. Nahaliw kasi ako sa dagat. Ang lamig ng hangin. At nakakapanganyaya. Lasing ka. Huwag ka nang lulusong sa dagat. Baka malunod ka dyan. Nakaw! Malabong mangyari yan. Isa akong mangingisda. Hindi ako malulunod. Tumigil ka. Huwag kang kampante dyan. Maraming nangyayaring kababalaghan sa panahon ngayon, Tomas. Alam mo, mas magiging kababalaghan pa sa akin kung mahuhulog ang loob ko sa isang balyenang katulad mo. Sira ulo talaga to. Diyan ka na nga. May mas mahalagang bagay akong uunahin kesa sa'yo. Ao! Hasta la vista! Balyena! Diyan ka na! Kung wala akong asawa, baka napatulan ko pa talaga ang babaeng yon. Whew! Ay, isa na nga ba ako? Sa karagatang malamig at mahangin. Naku, yung mga marka sa buhanginan. Biglang nawala. Hindi ko natuloy mabalikan yung dinaanan ni Bebang. Nakakainis. Buisit naman kasing Tomas na yun, oo. Nalingat lang ako saglit. Hindi ko agad nabantayan ang daanan. Ay, bilog na bilog ang buwan. Nakakatakot naman. Ang mabuti pa, umuwi na ako. Abay, kinikilabutan ang katawan ko sa lamig ng paligid. Bahala ka na nga dyan, Tomas. Total, matanda na rin naman yan. Alam niya na ang ginagawa niya. Nasa kalagitnaan si Tomas ng kanyang pag-iinom nang makarinig siya ng pagtawag mula sa pangpanga na madalas puntahan ni Bebang. Maging siya'y naingganyo na mapagawi roon. Sa kanyang kalasingan, hindi niya gaanong napansin ang kanyang kapaligiran. Tanging napagtuunan niya ng pansin ay ang nakapang-anyayang pagtawag sa kanya ng karagatan. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, kusang napapalakad ang kanyang mga binti sa pagtawag na yon. Idinuduyan ng kanyang katawan sa lamig ng kantang kanyang naririnig. Hanggang sa lumitaw sa kanyang harapan ang isang nilalang. Napatakbo ito sa kilabot sa buo niyang katawan at walang nagawa sa mabilisan nitong paghablot sa kanyang katawan. Kalimaw! Walang ano-ano ay napabalikwas si Bebang sa kanyang kinahihigaan. Hindi niya mawari kung panaginip nga lang ba ang malakas na sigaw na kanyang narinig o isa lamang itong guni-guni. Kinapa niya muli ang tabing higaan at naroroon ang kanyang anak. Pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan ang nangyari ng gabing yun. Hinding-hindi niya tutulutang muling mapahamak ang kanyang anak.
naghahanda na siyang mag-asikaso ng kanyang paninda nang marinig niyang nagkakagulong iilang kapitbahay nila. Oy, oy. Oh, grabe. Ano yung nangyari? Bakit nawawala si Tomas? Talaga sa lugar na ito. Oh, grabe ka sa ulo at nakatatakot na talaga. Ano kayong meron? Bakit parang mainis sa labas? Anong sabi? Nawawala si Tomas? Oo. Kanina pa iyak ng iyak yung asawa niya. Nung isang araw pa raw siya hindi umuwi. Ha? Magkasama lang kami nung nakaraang gabi Akala ko nakauwi na siya. At natulog, hindi pa pala. Ay, nagpaalam raw yon na iinom sa kapitbahay nung magkaiwalay kayo. Tapos, ayun, wala nang Tomas na bumalik. Lukong kaibigan kong yan Napapalaban pala yun sa inuman tapos hindi mo na ako niyaya. Kaya tuloy na pahamak. Hindi niya kasi ako sinama Teka nga, sandali. Padaan nga ako. Hoy, ano ba padaanin niyo ako? Dadaan lang. Ano bang meron rito at nagkakagulo kayo? Gusto mo malaman? Si Oh. Tomas raw. Nawawala. Ay, paano nawawala? Nagkita pa lang kami nung isang gabi. Nakasalubong ko pa sa dalampasigan. Mga ano oras yun? Lagpas sa ating gabi na. Teka, yun yung mga oras na binilikan ko yung dinaanan ni Bepang na may dala siyang sako at nasa lubong ko si Tomas. Wala ka bang napansing kakaiba sa paligid ng gabi yun? Goryo, may sasabihin ako sa'yo. Nung gabing nakasalubong ko si Tomas, nakita ko rin dumaan sa harapan ko si Bebang. May dalang sako. Ha? Ano naman ngayon? Si Tomas ang pinag-uusapan natin dito. Paano napasok si Bebang? Nakita mo na pala si Tomas Bakit hindi mo pa siya inayang umuwi sa kanilang bahay? Sinubukan ko naman kaso ang kulit niya. Naiirita ako. Teka, hindi naman si Tomas ang talagang ikinikwento ko. Si Beba nga. Ikaw talaga, lalo mong ginugulo ang usapan Si Tomas nga ang pinag-uusapan namin dito. Bakit mo Intindihin mo nga yung mga nangyayari. Hindi ba't ganito rin ang nangyari kay Tonyo? Nawala ng ilang araw. Tapos? Tapos kinabukasan. Natagpo ang patay. Naku, wag naman sana sa kumpare ko. Naku, hanggat wala tayong nakikitang bangkay, may pag-asa pa na buhay siya. Mga kapitbahay, nakita si Tomas! Nakita na doon si Tomas. Nakita na. Talaga? Saan kayo nila nakita yun? Sigurado akong hindi niyo magugustuhan ang kanyang itsura. Diyos ko, usap-usapan sa labas ang Doon tayo. pagkawala ng isang Ano si tao. Tomas? Tingnan Ang nakakuha ng unang sige, buhay ang sasama rin kami. nilalang na yun. Ano ba ang itsura niya? Kawawa naman ang kanyang unang biktima. Unang-una, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ang bangkay nito ay mas malala pa sa itsura ni Tonyo noon. Ang balat niya ay kulay lumot na parang sinunog. May mga pasa sa liig na parang sinakal at ang mga mata niya ay nakadilat na parang nakakita ng kung anong nakatatakot na bagay bago siya namatay. Kasunod ng trahedyang nangyari kay Tomas ay nagsimula na rin kumilos ng kakaiba ang iba pang mga taong nakakain ng kanyang mga tahong. Dito na naalarma ang lahat. Tuluyan ng kumalat ang epidemya sa kanilang baryo. May sumpa ang dagat. Siguro may ginawang kalokohan si Tomas, kaya siya nabiktima. At pati ang taong bayan, nakararanas na rin ng sumpang yan. Sandali! Itigil niyo ang paninira niyo. Lalo ka na, tanda-tanda mo na Kilala ko si Tomas. Hindi siya kailanman gagawa ng anumang bagay na makasasama sa kalikasan. Why, kung ganon, sinong dapat sisihin? Nakapagtatakang biglang dumating ang epidemyang ito ng walang dahilan. At ang itsura ng biktima, kailangan natin paimbestigahan. Parang lamang dagat ang pinanggalingan ng sumpang yan. Hindi kaya? Baka mabuti sigurong
Umiwas muna kayo sa pagkain ng yamang dagat. Maaring doon nila nakukuha ang sakit na yon. Kung yan ang ikatatahimik, sige, gawin ninyo. Aba, si Bebang. May lakas pa talaga ng loob na humarap dito. Goryo, Oh, Bebang, ikaw pala. Teka, nakita mo na ba ang anak mo? oo, niuwi ko na siya sa aming bahay. Naku, mabuti naman. Kung nagkataon, baka akong naging biktima na ang anak mo ng anumang nilalang na umaali-aligid sa baryo natin. Kung tutuusin, kami nga dapat yun. Patawarin sana nila ako kung nagawa kong ipagkanulo ang kapwa ko. Mabuti pa siguro umuwi ka na. Bantayan mo na lang ang anak mo. Baka kung saan na naman yun mapunta. Kaya nga pala ako narito para malaman kung sino yung natagpo ang patay. Si Tomas. Palagi kong kasama. Ano? Diyos ko, patawarin niyo po ako. Oh, teka, anong sinabi mo? Bakit ka humingi ng tawad? Ang ibig kong sabihin, patawarin sana ng Diyos ang sino mang gumawa nito sa kanya. Teka, kanina ko pa gustong sumabad sa usapan ninyo eh. Oy, Bebang, ano't napagawi ka rito? Wala naman po, nakikibalita lang ako. Nakikibalita o baka naman may kinalaman kasi nangyaring ito. Teka, bakit pa bigla ka na lang nasasangkot Paano nasangkot si Bebang, ha? Aba to rin, hindi magandang magbintang ng tao. Hindi nila maaaring malaman na ang mga tahong ko ang dahilan ng pagkamatay ni Tomas. Oy, bakit hindi ka na nakakiburi yan? Hindi ba't may alam ka sa lahat ng ito, Bebang? Ho? Turing, ano ba? Paano mangyayari yun? Kararating niya lang rito. At isa pa, noong nakaraang gabi nagkita kami niyan. Nawawala si Tikboy. Hindi niya pag-aaksaya ng oras si Mang Tomas gayong nawawala ang anak niya. Kaya imposible yan sinasabi mo. Wala pa akong sapat na ebidensya. Pero oras na mabunyag ko ang katotohanan, aba hindi ako manghingiming ipagtapat sa buong baryong katotohanan. Sige na, Goryo. Babalik na ako sa amin. Mukhang hindi maganda ang gising ni Aling Turing. Kung ano-anong ibinibintang niya sa akin. Nako, mabuti pa nga. Kailangan mong intindihin siyan si Tikboy. Sige na, umuwi ka na. Salamat. Ba't walang hiyang to? Bakit may pinagtatanggol mong babaeng yun? Paano kung totoong lahat ng sinasabi ko? Hoy! Hanggat walang ebidensya, hindi natin pwedeng pagbintangan si Bebang. Alam mo naman, ang daming problemang pinagdadaanan niyan. Pag-iisipan mo pa ng masama. Sama talaga ng Hindi tama pa sa ba dila sapat mo na ebidensya yung sinabi ko sa'yo na nakita ko ka ako si Bebang kagabi bago namatay si Tomas? Hindi! Nakita mo lang naman siya eh. Pero hindi mo nakitang siya mismo ang may kasalanan ng pagkamatay ni Tomas. Nakakainis ka talaga. Mainis ka! Kahit kailan lagi mo akong binibigyan ng malaking pabor. Paano? Ano yung babaeng yan? Atribida ka kasi! Natural! Dahil alam ko maraming problema ang pinagdadaanan si Bebang. Dadagdagan mo pa ba? Ay, kung ganon, oras na mapatunayan kung may kinalaman siya. Kikilos ka? Di patunayan mo. Kung mapatunayan mo. Oo, para manahimik ka na. Ako mismo ang gagawa ng paraan para maparusahan siya. O ayan, okay na ba yun sa'yo? Deal or no deal? Sana nga. Diyan ka na nga. Pupunta ako sa dalampasigan. Nagkakaproblema daw sila na kunin ang bangkay ni kaibigan. Kung ayaw mong maniwala sa ngayon, edi wag. Pero hindi ako titigil. Aalamin ko ang buong katotohanan. At sigurado ako, si Bebang ang dahilan ng lahat ng ito. Umiral na naman ang pagiging pakialamera ni Turing. Alam niyang may dapat talaga siyang madiskubre noong gabing nagkita sila ni Tomas. Naudlot lamang ito nang nalingat siya sa marka ng buhanginan. Buo na ang loob niya ngayong gabi. Aalamin niya ang punot dulo ng lahat ng ito. Agad niyang tinungo si Goryo. Binalikan nila ang lugar kung saan huli niyang nakitang buhay si Tomas. Napakalakas ng alon ng gabing yun
at magkasamang naglalakad ang dalawa sa maliwanag na karagatan. Diyos ko'y matanda ka. Bakit kasi inaya mo pa akong sumama? O hindi ba? Gusto mong malaman ang totoong pagkamatay ni Tomas? Oo. Ay kung ganun, sumunod ka sa akin. Saan? Dito ang eksaktong lugar kung saan ako huminto bago ko iniwan si Tomas. Nung gabing bago siya mamatay. Ay, naku, ikaw talaga. Kailan ka pa naging pulis, ha? Ganyan ka kadesidido. Ayun lang. Lalo't karamihan sa ating mga kababaryo nagkakasakit na. At isa pa, ayokong may sumunod pang biktima ang karagatan na yan. Kung hindi tayo kikilos, baka isa sa ating dalawang isusunod. Naku, hindi mangyayari yan. Marami sa taong bayan ang ilag sa dagat. Ay sa tingin mo, mangyayari yon. Dagat ang kabuhayan ng lahat ng tao rito. Hindi nila kakayaning habang buhay tumigil sa pangingisda. O siya na. Sige na. Naniniwala na ako. O saan ba tayo pupunta, ha? Ay, dito yun eh. Ha? Saan dyan? Dito ko siya nilingon bago siya iniwan sa buhanginan. Anong ginagawa ng mga taong ito malapit sa aking teritoryo? Turing, ako'y kinakabahan, ha? Pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa atin. Sus! Ano ka bakla? Kaya nga magkasama tayo. Ano man ang makita natin, kahit papaano, aba magkatuwang tayong tatakas. Che! Mukhang may gustong makipaglaro sa akin. Susubukan ko ngayon ang tapang ninyo. Patuloy lamang sa paglalakad ang dalawa sa dalampasigan, habang ang nilalang ay matamang nakamasid lamang sa kanilang ginagawa. Kinuha nito ang kanilang atensyon. Pinalakas niya ang alon sa lugar kung saan pinupuntahan ni Bebang para kumuha ng mga tahong. Tingnan mo, Goryo, ang lakas ng alon sa banda roon. Teka, sandali nga! Tumigil ka! Oh, Parang may tumatawag sa akin. tumatawag? Eh wala naman ako naririnig. Liwanag na buwan, saksi sa pagdiriwang, ang dugo'y dadaloy, kami nakakabawa. Meron! Parang bumulong sa tainga ko eh. Umi-echo nga eh. Hindi mo ba talaga narinig? Meron! Hoy, sandali lang, hoy! Hintayin mo ako! Ba't lokong Goryong ito ah? Basta na lang akong iniwan. Hoy! Goryo! Hindi napigilan ni Goryo ang sumunod sa boses ng nilalang. Isa siya sa tumangkilik ng tahong ni Bebang. Kaya siya ngayon ang isusunod ng karagatan. Hoy, Goryo! Ay, magdahan-dahan ka naman sa paglalakad. Parang wala ka namang kasama eh. Hoy! Saan kita makikita? Ano bang binubulong-bulong mo riyan? Ayos ka lang ba? Goryo, ang mga mata mo, bakit ganyan? Para kang nasasapian. Tinatawag ako ng karagatan. Hindi makapaniwala si Turing. Parang wala sa sarili nito si Goryo. Habang naglalakad papalapit sa pangpang ng mga tahong, hinihila niyang makailang beses ang magkabilang braso nito. Pero sadyang napakalakas ng kapangyarihang tumatawag kay Goryo. Hindi niya napansin na nakarating na pala sila sa lugar ng mga tahong. Goryo, ano ba nangyayari sa'yo? Naririnig mo ba ang tawag ko? Goryo! Halika't lumapit, sa tubig magtungo. Ang dagat ay gutom, sa lamang taglay mo. Hindi ka maaaring tumanggi sa akin, pagkat ang katawan mo
ay akin. O ba't dire-diretso siya sa dagat? Hindi niya talaga ako naririnig. Hoy, Goryo! Ano ba? Hihigupin ng buhangin ang iyong mga paa. Hindi ka maaaring tumanggi sa sigaw ng tadhana. Ay, Diyos ko! Ano ba nangyayari sa'yo, Goryo? Hindi ko na siya mapigilan na huminto sa paglusong sa dagat. Parang hinihila siya ng malakas na puwersa. Ay, naku! Hoy, Goryo! Papalapit na ako. Ayaw ko talagang huminto. Ay, patawarin mo ako sa gagawin ko, ha? Masaya ang aking pamamaalam. Itigil mo yung pinagsasasabi mo. Ito bagay sa'yo. Aray ko! Natumba si Goryo sa 2 beses na paghampas sa kanya ni Turing. Dahilan para magising siya sa sarili niyang wisyo. Yun na lamang ang tanging paraang naisip ni Turing. Dahil kung hindi, ay baka tuluyang nilamon ng buhay ang katawan ni Goryo. Kapwa sila nahimasmasan at dito na nila napansin ang lugar na kanilang kinatatayuan. Ano nangyari? Paano ako natumba rito? Kung hindi kita nasaktan, malamang napahama ka ng di oras. Nasaan na ba tayo? Bakit? Ano yun? Tingnan mo! Napakaraming kumpol ng mga tahong na bumabalot sa baybayin! Nakakakilabot, Goryo! Anong nakakakilabot dyan? Normal lang naman na nagkukumpulan ang mga tahong sa baybayin. Bulag ka ba o sadyang malabo lang yung mga mata mo? Tingnan mong maigi ang hulman nila! Titingnan ko na. Ayon sa sinabi mo sa talina. Ayan o! Oh, pagmasdan mong mabuti! Oo nga! Parang hugis tao na nagkukumpulan sila! Ay, Diyos ko! Anong sumpang ito? Paano nagkaroon ng ganitong klaseng kababalagan sa ating baryo? Ano nangyari? Bakit biglang umaatras ang dagat? Kanina lang hanggang binti ito. Ngayon, mababo na. Baka dahil nag-low tide na. Parang hindi mo alam ang kilos ng dagat. Kayong isa ka namang mangingisda. Sandali. Sandali, Turing. Dali lang. Tingnan mo. May kakaibang nangyayari sa paligid. Gumagalaw ang mga tahong! Delikado ang lugar na ito! Teka lang! Ang putik! Ano pinipigilan ng mga binti ko na gumalaw? Para itong kumuloy! Goryo! Goryo, tulungan mo ako! Lumulubog ang isa kong paa! Ay, naku! Goryo! Pwesek, ano bang klaseng lugar ito na puntahan natin? Bakit mo ba kasi ako dinala rito? Ikaw ang nagdala sa akin rito! Ikaw kaya nagyaya! Pinipigilan kitang lamunin ng dagat tapos ngayon akong sisisihin mo! Tulungan mo na ako! Paano na tayo ngayon? Paano tayo lumulubog? Gumawa ka ng paraan! Hindi natin mariresolba ang kaso sa baryo kung mamamatay tayo ng ganito! Hindi ko na rin alam kapag pinipili ko kumilos, lalo akong bumabor! Ganito. Tumawag tayo ng tulong. Hindi tayo makakaahon kung magpupumilit tayong kumilos! Sige! Palitan tayo ng pagtawag Sige! Tulong! 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 Kami rito! Tulong! May nakakarinig ba? Tulong! Tulong! Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa isang iglap, natuyo ang bahaging yun ng baybayin at nang mapansin nila ito ay agad nilang sinubukang umalis. Pero unti-unting nilalamon ng putik ang kanilang mga paa. Sadyang pinapahirapan sila ng nilalang. Ang pagbibiro nitong laro na kanina'y nauwi sa unti-unting pagpapahirap sa kanilang dalawa. Samantala,
Si Bebang naman ay mag-isang nagtungo sa bahaging yun ng baybayin. Nagbabaka sakali na bawiin ang kanyang pakikipagkasunduan sa nilalang na yun. Diyos ko, hindi na talaga kinakaya ng konsensya ko ang mga nangyayari. Gusto ko nang matapos ang ugnayan ko sa nilalang na yun. Tonyo, ano bang dapat kong gawin? Kanino ako hihingi ng tulong? Hindi na kaya ng konsensya ko na dumami pang matutulad kay Tomas. Susubukan kong sundin ang sinabi ng albularyang nakausap ko. Kung dala-dala ko ang kwintas ni Tonyo, ito ang sagot sa lahat ng problema ko. Ibibigay ko sa kanyang bagay na pag-aari niya. Diyos ko, kabayan niyo ako sa lahat ng gagawin ko. At sana'y matapos ang lahat ng problemang ito. Sa kanyang paglapit sa pangpanga, napansin niyang mas dumami pa ang mga tahong. At dito'y nakumpirmang sa pagkuha ng buhay ng nilalang ang kapalit ng pagdami ng mga tahong sa lugar na iyon. Bitbit ang tapang at determinasyon. Nagpatuloy siyang lumapit sa kalagitnaan ng pampanga. Bungad pa lamang ay nakita niya na ang pagkawala ng tubig sa parting yun. Anong nangyayari? Nawala ang tubig. Tulungan niyo kami! Nilalabo kami ng putek! Tulong! Ayoko pang mamatay! Tulungan niyo kami! May ibang tao rito. Pero sino? Tulong! Paano nila nalaman ang lugar na ito? Koryo! Mukhang mamamatay na tayo. Walang ibang nakakaalam ng lugar na ito kundi tayo pa lang. Teka sandali! Huwag mo naman samantala ng pagkakataon. Lulubog na tayo, nakayakap ka pa sa akin. Kabigat ka pa eh! Huwag magalaw! Huwag kang titigil. May tutulong sa atin. Pagtiwala ka lang. Sinong tumatawag ng tulong? Paano kayo napunta rito? Narinig mo ba yun? Koryo, may taong tutulong sa atin! Tutulong! Nandito kami sa gitna! Nilalabo kami ng putek! Oh, Diyos ko! Paano kayo napunta dyan? At bakit kayo nakalubog? Bebang! Ikaw pala yan! Ay, mabutit na rito ka! Isa lang ang ibig talagang sabihin. Matagal niya nang alam ang lugar na ito. Tulong! Bebang! Tulungan mo kami! Kalahati na lang ng katawan namin na nakalubog. Nahihirapan na kaming huminga. Sinasabi ko na nga ba? May kinalaman ka talaga sa lahat ng kaguluhang nangyayari sa ating baryo. Ikaw dapat ang sisihin kung bakit kami naririto. Ho? Sandali lang. Magpapaliwanag po ako. Pwede ba, Turing? Isantabi mo muna ang paghihinala mo kay Bebang. Nasa bingi tayo ng kamatayan. Inuuna mo pa yung hinala mo kay Bebang. Patawarin niyo ako. Hindi ko kagustuhang mangyari ang lahat ng ito. Unawain niyo na muna ako. Turing, ano ba? Manong isipin mo muna ang kaligtasan natin. Itigil mo na ang paninisi mo sa kanya. Ay! O sige, pinapatawad na kita. Basta tulungan mo na kami. Ayoko pang mamatay. Sandali lang, maghahanap ako ng mahabang kahoy. Sira ulo ka ba? Ngayon mo pa talaga naisipang sumbatan si Bebang, ha? Paano kung iwan tayo niya sa ginagawa mo? Humingi na nga ako ng tawad, di ba? Pasalamat ka, mabait si Bebang. Nako, oo, teka, huwag kang magalaw. Parang gumagalaw yung kamay mo eh. Anong gumagalaw? May hinahawakan lang ako, hindi ikaw. Heto na yung sanga. Hawakan ninyo at abutin. Dali na. Biglang sumakit ang liig ko. Pakiramdam ko ang kwintas na suot ko ang humihigpit. Oy, ako na munang mauuna. Tihamak naman na mas lubog ang katawang ko kaysa sa'yo, Goryo. Sige na, humawak ka na. Humawak kayo ng mahigpit. Hihilahin kita. Sige. Ay, Diyos ko. Tulungan niyo ako. Bigyan niyo ako ng sapat na kalakasan. Ay, ayan na! Umaangat na ako! Sige pa, Bebang! Hila pa!
Ay, salamat! Ay, nahila mo ako, Bebang! Goryo, ikaw naman. Turing, tulungan mo si Bebang! Pumusto ka sa likod! Oo na, eto na nga, oh! Hila! Ang Diyos ko. Ang lig ko. Sumasakit. Hila, Turing! Mukhang nanghihina na si Bebang! O, eto na nga, oh! Hila! Hila na, eto na, oh! Ah! Ah! Ay! Ah! Ayan, umaangat na ako. Konting lakas pa! Eto na, eto na! Turing! Turing! Hindi ako makahinga. Parang sinasakal ako ng kwintis ko. Ano ba talagang nangyayari? Tila nag-aagawan ng lakas ang tatlo. Si Bebang at Turing na buong puwersang humihila sa sangang hinahawakan ni Goryo, habang ang kumunoy na may pinipigilan ng tuluyang paglaya nito. Eksaktong matatanggal na nila mula sa kumunoy si Goryo nang bigla ang pagdaloy muli ng karagatan sa pangpang. Inanod sila papunta sa gilid na bahagi nito. Kapwa dumausdos ang kanilang mga katawan sa buhangin. Nang muling bumalik ang alon, ay siya naman ang biglang paglitaw ng isang nilalang sa mismong harapan ni Bebang. Salamat! Nakawala ako. Ang lakas ng hampas ng tubig. Bigla tayong inanod. Bakit ka nakialam? Ang lig ko. Ay! Anong klaseng nilalang yan, Goryo? Tingnan mo! Tingnan mo ang itsura! Ay! Sinasakal niya si Bebang! Ay, Diyos ko! Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Hindi ko na alam! Gawin mo na. Usapan natin. Ayoko nang lagay ng buhay ng mga kababaryo. Anong akala mo sa isang nilalang na katulad ko? Bumabawi ng sumpa? Nagkakamali ka, Bebang! Walang bawian ang pakikipagkasunduan sa nilalang ng karagatan! Goryo! Ano? Tutunganga ka na lang dyan! Ano ba? Ano gagawin natin? Nakakatakot na nilalang eh. Hindi natin siya kakayanan. Diyos ko, tulungan mo ako. Nahihirapan na ako sa ginagawa niyang gigipit sa akin. Goryo! Nangihina na si Bebang! Ano ba? Anong gagawin natin? Dali lang kasi nag-iisip naman ako ng paraan eh. Bilisan mo! Mag-isip yung paraan! Ano ba gagawin ko? Paano? Ang lalaki niyan eh. Ang usapan ay naganap na! Tulad nga ng sabi ko sa'yo noon na isang alay ang dapat dumaloy sa dagat. Isang bagay na magpapanatili ng balanse ng kalikasan. Pakiusap, tutumbas ako ng pera at tiyas ang buhay ng mga taong ninanais mo. Pakawalan mo ng mga kasamahan ko. Ay, Goryo, ano ba? Kumilos ka na! Ay, naghanap na ako ng ibang paraan para matulungan si Bebang. Ano ba, Goryo? Kumilos ka naman! Sige lang, natatalo-talo ako sa'yo. Ikaw kasi! Bahala na! Hey! Hey! Aso ang naulikmay na susukoy! Bitiwan mo si Bebang! Anong... Bitiwan mo siya! Ay! Goryo! Goryo, lumingon sa'yo! Lumingon sa'yo! Ay, ang sabi niya, bitawan mo si Bebang! Eto! Ang kamay ko! Hinampas mo! Lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin. Mahulog ako! Ikaw! Anong karapatan mong saktan ako? Goryo! Goryo si Bebang! Nabitawan niya na! Nabitawan niya na! Oo, nakita ko.
Salamat. Beba, magpahinga ka muna rito sa tabi, ha? Kami na muna bahala sa kanya. Kailangan ko lang ng konting panahon. Libangin niyo siya. Ako lang ang maaaring tumapos sa kagulungan ito. Tulungan niyo ako. Sige. Hindi ko alam kung anong plano mo, pero magtitiwala kami sa'yo. Nagpapakamatay ka ba? Mababang uri ng nilalang! Ay, nako, hindi kita uurungan. Wala akong pakialam kung isa kang halimaw o aswang ng dagat. Wala kang karapatan na pagharian ang teritoryo namin. Hoy, Turing, ano bang pinagsasabi mo dyan? Sumakay ka na lang kung gusto mong mabuhay o ano, ha? Mga pangahas na mga tao! Ako ba talagang nagawa ninyo kalabanin? Humanda kayo sa akin! Ay, Diyos ko po, Diyos ko po. Mukhang mapapasubo ako sa kayabangan ko. Turing! Ang alon! Hahampas sa atin! Mag-ingat ka! Hindi ko kayo mapapatawad! Sinubukang libangin ng dalawa ang atensyon ng nilalang. Ang mahinang si Bebang naman ay marahang kumilos. Iniindang masamang pakiramdam. Inilabas ni Bebang ang kwintas na pagmamay-ari ni Tonyo. Sabi sa kanya ng albularya, nakausap niya ang hawak niyang kwintas ay pagmamay-ari ng karagatan na aksidenteng natagpuan noon ng kanyang namayapang asawa. Ito pala ang punot dulo kung bakit ganoon ang lakas ng loob ng nilalang na yun na makontrol ang pamilya ni Bebang mula pa sa kanya. Ay, napapagod na ako, Goryo. Ay, ikaw lang ba? Ayoko na. Tanda kong ito, nakikipagpatintero pa tayo sa lakas ng along hatid niya. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa niyong pag-iwas. Sinasayang ninyo ang panahon ko! Hoy! Ulikbang aswang! Bebang! Hindi ba kailangan ng kahit anong bagay na maaari para lang matumbasan ang biyayang nakukuha ko? Heto, kunin mo! Anong mapapala ko dyan? Akala mo ba magagawa mong baliktarin ang kapalaran ng buong baryo mo gamit lang ang bagay na yan? Bakit? Hindi ba? Kaninong walang kwentang tao mo naman narinig ang bagay na yan? Kung tutusin, sa akin galing ang bagay na yan. Parte yan ng pagkatao ko na kusa kong iniagis sa karagatan para makapansiliw ng mabibiktima. Malas lang ng nakakita at pinag-interesang kunin yan ng asawa mo sa ilalim ng dagat. Gabi, kasama niya ang iyong anak na babae na naging dahilan para tumaob ang kanilang sinasakyan at nalunod ang anak mo. Nakakatuwang isipin na nagawa ko pang maging kasangkapan ang pamilya mo para lang sa mga plano ko. Kung ganon, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng trahedya sa pamilya ko. Kaya pala lagi siyang nasa laot. Sinisisi niya ang sarili niya sa pagkawala ni Barbara. Nakakagulat, hindi ba? Isa ka talagang halimaw. Wala kang awa. Kinuha mo na sila sa akin. Hindi ka pa nakontento. Buong baryo ka naman ang balak mong kuhanin. Huwag ka nang magreklamo. Nakinaba ka rin naman, hindi ba? Hoy! Bebang! Totoo bang sinasabi ng halimaw na yan? Diyos ko, ay, hindi ako makapaniwala. Hindi ko ginustong mangyari ang lahat ng ito. Plano ito lahat nang walang hiyang nilalang na yan. Ginamit niya ako. Dapat mong pagbayaran ng lahat ng ito.
Ikaw ang nagkanulo sa buhay ng ating mga kababaryo! Hoy, unawain mo nga siya, Turing! Hindi niya ito ginusto. Biktima lamang siya ng maling pagkakataon. Patawarin niyo ako. Inaamin ko ang pagkukulang ko. Kaya nga't heto ako. Tatapusin ko ang ugnayan ko sa halimaw na yan para makalaya ng ating baryo sa sumpa ng mga tahong niya. Paano pa? Buhay ang kapalit sa biyayang iyong nakamit! Ano na ngayon ang gagawin ko? Paano pa kami nito? Parte ito ng kanyang pagkatao. At buhay ang kapalit sa biyayang nakamit. Ha? Ngayon alam ko na. Hoy, anong alam mo na? Anong sinasabi mo dyan? Puntahan mo si Bebang. Hilahin mo pabalik sa Pampang. Ako nang bahala. Ay, teka! Saan ka pupunta? Gawin mo na lang ang sinabi ko. Ano na ngayon ang gagawin ko? Tapos na kaming lahat. Sumuko ka na, Bebang. Ang tahong sa Pampang na ito ay inyo. Kapalit ang mga buhay ninyo. Pagmamayari ko na kayo ngayon! Bebang! Akin na yan! Teka sandali, Goryo. Bakit mo kinuha ang hawak kong kwintas? Bumalik ka na sa anak mo. Hinihintay ka na niya. Ako nang bala rito. Ano? Ay, Bebang, tara na! Umalis na tayo, pabalik sa Pampang. Sundin na lang natin si Goryo. Pero si Goryo, kinuha niya ang kwintas sa Aling Turing. Magtiwala na lamang tayo sa kanya. Umalis na tayo rito. Dalian nyo na! Kumilos na kayo! Ang lalaking yon, mukhang may binabalak siya. Hindi ko alam kung tatalab. Pero parte pa rin ito ng kanyang pagkatao. Ito ang bagay na siyang tatapos sa kanya. Anong gagawin niyo? Bakit siya papalapit sa akin? Bumalik ka na rito, Goryo! Takoy! Goryo, mag-iingat ka! Huwag mong sabihin. Alam na niya ang totoo. Minsan na nagsabi sa akin, ang kapwa ko mangingisda. Ibalik ang anumang pagmamayari ng dagat. Katumbas ang buhay na maaaring ipangtapat. Sa sumpang natabo ng isang bayan, doon muling manunumbalik ang kapayapaan. Hindi! Ang kwintas! Dala niya at itatarak niya sa akin! Magbalik ka sa iyong pinagmulan, kasama ang buhay na kusa kong ilalan! Paano mo na lamang iyan rin ang kahinaan ko? Wala kang maitatago sa isang mangingisdang katulad ko. Matanda mo na kung maituturing sa iyong paningin. Kailanman, hindi mo ko magagawang linlangin! Wisot ka! Ay! Goryo! Hindi mo sinabing ganyan ang gagawin mo! Goryo! Goryo! Paalam. Ligtas Bakit na mo kayong ginawa ito? lahat! Goryo! Goryo! Nagulat si Bebang at si Turing sa ginawang pagsasakripisyo ni Goryo. Hindi nila akalain na ang kusang loob na pag-aalay ng buhay nito ang siyang magiging katapusan ng lahat. Panay ang iyak ni Bebang, sising-sisi sa sariling nagawa. Naaalala niya rin kasi ang kanyang mag-amang si Tonyo at Barbara na unang naging biktima at naging punot dulo ng lahat. Habang si Turing ay labis na rin ang pagsisisi sa kanyang mga nasabi. Totoo ang sabi ni Goryo, biktima nga lang ito ng masamang pagkakataon. Walang pag-iimbot na nagbuwis ng buhay para lang manumbalik ang kapayapaan sa buong baryo. Napagdesisyonan na rin ni Bebang na lisanin ng baryo kasama si Tikboy para tuluyang makalimot sa masamang alaalang iniwan nito sa kanyang puso.
Kapwa sila nangako sa isa't isa na ililihim ang tunay na mga nangyari para mapangalagaan ang kanilang kaligtasan at upang tahimik na makausad ang bawat taong nasangkot sa masarap na tahong ni Bebang. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Oragon Creator, sa ngalan po ng aming mga scriptwriters, technical operator, at sa ngalan po ng ating mga batikan at magagaling na mga dramatista, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng mga video po na aming ina-upload. Kami po ay bumabati sa inyo ng Merry Christmas and Happy New Year! At bago po tayo maghiwa-hiwalay, magbabasa lang muna po tayo ng ating mga chatters sa ating latest video upload. Maraming salamat po kay RG Sigana Lumasay. Ganda po ng story, makakakuha po talaga ng lesson kung ano po ang ginawa mong masama, sa'yo din po mangyayari at sa inyo din babalik. Maraming salamat din po kay Ma'am Imelda Pascua. Ganda sir, gandang tanghali po sir, D. At sa buong team. Ayan. Maraming salamat din po Mama Imelda Pascua. And of course kay Grace Petito. Yan. Petichu. Yan. Kawawa rin ang nangyari kay Laura. Kahit paano ay nagsisi siya sa mga kasamaan o kasalanan nila kay Aris at Alexa. Thanks po Dark Shadow. Maraming salamat ma'am. And of course meron po tayong commenters galing po dito sa amin. Yan. New subscriber kay Manay Tuyay Bicolana OFW. New subscriber po, listening from Riyadh, from Calabanga, Camarines Sur po ako. Shoutout po natin yung ating mga kababayan dyan sa Calabanga, Camarines Sur. Ayan. Sabi naman po ni Andrea Smith, galing po ni Laura Omarte. Grabe. And then sabi naman po ni Mama Nina Juners, gusto ko po yung boses ng babae, ang ganda. Sabi naman po ni Gia, grabe, okay na okay din ang pagkakaganap ni nung babae. Salamat sa ending. And of course, yung kahapon naman po na ating latest upload, yan, sabi po ni Hannah Montero, ganito ang pinagdaanan ng mga parents ko from almost 25 years. Buti na lang, teachers yung mama ko, kahit paano may alam sa batas. Sabi naman po ni Chona Bainosa, yan, walang batas para sa ating mga mahihirap, kaya mas magandang idaan na lang sa kulam sa taong mapangapi sa kapwa. Wag naman, pairalin pa rin ang batas. Yan. Sabi naman po ni Playma Hired, yan. Silent listener po from OFW, this channel deserve more views. Yan, salamat talaga po. At magagaling po ang mga voice actors. Yan, salamat po sa inyo. And kay Marisol Pipano, napakagaling na mga tauhan. I love it. Gustong-gusto ko po talaga na tinatapos at nakakatuwa po sa time na may nabaliw po si Don. Tawa ng tawa at napapaubo pa. Yan, shout out from UAA Adjaman. God bless po. Sabi naman po ni Catherine Pantinghalo, gandang gabi Dark Shadow. I'm back again. Salamat sa magandang upload. Sabi naman po ni Vicky Yabot, ayan, si Marcelo kaboses niya yung kontrabida sa pelikula. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang dito lang muna ang ating shout out. Sa muli po, kami ay buong puso nagpapasalamat sa inyo. Magandang gabi po at salamat.